gabi sa tanan. Tonight, ipadayon nato mga igsoon ang atong Baptist Distinctives. This is already lesson number 3 sa atong discipleship nga series nato mga igsoon, and I hope na ato gyuning i-internalize dili lang kay mao day na. Kabaw nako. Mao ni atong kinabuhi. Mao ni atong stand, mao ni atong backbone. If you don't know the distinctive, paling-paling ka, dili ka solid, dili ka gahi mga kaigsunan nga mubarog sa imong pagka-baptist nga Kristohanon. Are you following? So dapat kung naay mo bangga nimo nga lain nga doktrina, lig-on ka, I shall not be moved. I know my distinctive. Kay baw ko sa akong gibarugan. Alright, so this is lesson number 3, and the title of this naanata sa letter T, 2 ordinances. Duha man ni ka letter T, atong unahon ning ordinances. So, 2 ordinances atong isigutan. So, unsa man ni siya? Lord's Supper and baptism. Alright. So, believing that the Lord's Supper and baptism are symbolic does not mean that Baptists believe that they are inconsequential. Baptists believe that both of these are of great significance. Importante ni siya. So, dili pasabot mga kaigsunan nga less value ang Lord's Supper and baptism. Since this is ordinances, importante yun ni siya. Alright? So, atong isgutan, duha naman ni kabuk. So, obviously, duha ra ka punto ang atong isgutan tonight. Number 1, unahon na to ang baptism. Baptism, meaning a public declaration of faith in Jesus Christ and symbolic of the believer's death, burial, and resurrection with Christ. Dapat makahibaw ka unsay meaning sa atong baptism. So it is different than other gitawag natong mga nagpasimba-simbahan, kay para nila ang baptism is the entry to Christianity. Ang uban, para nila ang baptism is part of salvation. So daghan kaayo mga tudlo mga kaigsunan nga gibot-buhat lang sa mga denomination, sa mga religion, but as Baptists, we strongly believe mga kaigsunan that this is just a symbol. Symbolic nga kita namatay, gilubong, ug nabanhaw uban ni Kristo. It is just picturing the Lord's death, burial, and resurrection. So, atong unahon-naon, picture di ay, di kaya na importante. Importante yun na siya kayo. Kay mauman na ang atong public declaration sa imong pagtuo. So, gideclare nimo that I am saved and I want to follow the Lord. I want to be used by God. Mauna mga Baptist, galamiton sa Ginoo. Tungod aning atong baruganan sa atong distinctive mga kaigsunan. Mga galamiton ta sa Dios. Method, unsa may method sa baptism? So unlike others, ang atoa performed by immersion. Ilubong jud kay picture good sa lubong. Symbolizing the believer's complete identification with Christ's death and resurrection. So ilubong ikaw uban ni Kristo, ug ikaw pagabanhawon aron sa paglakaw sa bag-o ug tunhay nga kinabuhi. Mao na importante kayo kay ni-declare maka I am saved. Unya sa diyan naluwas na ka, then I want to serve. Amen? I want to serve the Lord, and that is why gibautismohan ka. So gilubong ka uban ni Kristo dito sa iyang paglubong, unya gibanhaw sa ka uban ni Kristo sa iyang pagkabanhaw. All right? So 2 things para atong i-discuss ning baptism mga kaigsunan. Number 1, it is commanded by Jesus Christ. Kinahanglan tumanon gani siya because ang nagmando ang tag-iya nimo. Ang nagmando ang naghatag siyang kinabuhi nimo. Ug labaw sa tanan, ang nagmando ang nagbuhat nimo. Ug sa tibuok kalibutan. Kinsa man na siya para atong supakon? Kinsa ta para musupak sa Ginoo? Mo na nga dili gyud nato pwede nga i-disregard mga igsoon ang sugo sa Ginoo. In Matthew chapter 28, verse number 19. Klaro kayo ang sugo sa Ginoo diri mga kaigsunan. Ingon sa Bible,
Go ye therefore, and teach all nations regarding the gospel. After that, na-save na, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So, importante ang baptism because without baptism, dili mahitabo ang pagpadayon, which is discipleship. No, ang pagmaturing na ba? Maturing. Winning. Alright? So, gisugo sa Ginoo, mga igsoon, ang apostles mo'y primero nga gipundok sa Ginoo, primero nga gi-organize sa Ginoo as a church. Unya, gisugo din sa Ginoo, mga kaigsunan, this is the Great Commission. Ikatulo ng asugo sa Ginoo sa Great Commission. Number 1 is preach the gospel to every creation. Number 2, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And number 3, teaching them to observe. That is already maturing, discipling them. Helping them to grow, helping them to do the work of the Lord, which is the Great Commission. So, importante kaayo tumano na to because we are commanded. Amen? Unya, sama sa gibuhat ni Christ, ni command siya, but before He commanded, He did it first. Mo nakakita po, dili po takatudlog baptism, kung kita mismo, wala na baptize, mo nandito nakapangalagan, kay kuha na nga to ang pagpangalagan, kanang putol. Wa tay katungod mo tudlog baptism, kay wa man ta nagpabaptize. So kinahanglan ma-experience usa nato, una nato matudlo ngadto sa uban. Just like what Jesus did, mga kaigsunan, in Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Unya gi-explain niya diri nganong kinahanglan magyud ni mahitabo sa atong kinabuhi. So in verse number 13 hantod sa 17, ang 13 nag-ingon, mga kaigsunan, then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. So si John mo'y gipili sa Ginoo, the cousin of Jesus Christ in the flesh. Mo'y gitagaan sa Ginoo sa authority para mapasa ngadto kang Christ ang authority to the ministry. Mo nang gitawag siya forerunner. Nag-andam sa dalan ni Jesus. So sa panahon nga angay na si Christ musugod sa buluhaton sa iyang amahan, giadto niya si John samtang ng bautismo, mga kaigsunan. Og si John sa diyang niduol si Christ, gipaila lang gyud niya kinsa si Kristo, nga bisan siya way angay nga mubautismo ni Christ, mga kaigsunan, and Christ reminded him for the very reason nganong kinahanglan siya bautismohan. In verse number 14, the Bible says, and but John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Murag ningon si John, murag tanan niya mo, ako'y angay mo bubuhat ani nimo. Pero tanawag kung sa reason ni Christ, mga igsoon, and Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Importante man din ini. So in other words, kung ato sabto ng gingon ni Christ, suffer it to be so now, karon kinahanglan kung sigurado ka nga luwas, kung sigurado ka sa imong kasing-kasing that you want God to use you, then it is now that you need to submit to the water of baptism. Kay mao ning gingon ni Christ, for thus it becometh us. Ang nagpabaptize og si Christ. Ang nagpabaptize og si Christ to fulfill all righteousness. So in other words, kung igo ra ka naluwas, pero wala ka nagkuyog sa Ginoo dito sa tubig bautismo, maglisod kag usab. Maglisod kag pakita sa righteousness of Christ. Maglisod ka, kinahanglan malubong jud ka uban ni Kristo, kay mauna ang pamaagi, dinaangay questionon kay si Christ may nagsultian eh. Kung sao man na, kinahanglan na kay mao na mando. Unya mo na mismo gibuhat sa ni Christ. Pasabot ba kung si Christ di magpabautismo, dili siya mahimong tarong? Kanang as ang kuyog diha si Christ ug ang gibautismohan. So meaning si Christ righteous naman siya daan. God good siya good. He knew no sin. O gigon sa Bible, wa good siya kasala bisag kausa. Unya maoy kuyugan nimo, ikaw nga ni submit dito sa tubig bautismo, naggibautismohan ka uban ni Kristo, mga igsoon. Pinaagi dito sa paglubong sa tubig, mauto ang nakapaingon nimo that you can have the strength, you can have the power to fulfill all righteousness. Amen.
Nalimad kag usa ka importante na. Muna itudlo gyud na natong tanong, di gyud ka mabuotan. Ang uban mingon na unya ako pabautismo basta mabuotan ako kano sa man. Wa man kani kuyog, wa man kani submitar dito sa tubig bautismo nga mao man ay entry. Mao man ay sinugdanan. Amen. Then usig gibuhat ni John, then he suffered him. In verse 16, and Jesus when he was baptized, tanawag unsay mode mga kaigsunan, went up straightway out of the water, immersion. Gilubog yun. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Tuan na dayon ang declaration of God, because you declare your faith, because you are buried with the Lord Jesus Christ, the declaration of your faith, mga kaigsunan, nga ikaw anak na ka sa Dios, then it is the Heavenly Father also nag-declare, this is my beloved Son. Mga kaigsunan, tanawa sa verse number 17. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So if you are going to be baptized with the Lord Jesus Christ, the same declaration that the Father will declare in heaven, this is my beloved Son, kay nakuyog ka sa pagbautismo uban ni Kristo. So sa diyan na-declare na ka, then you are enlisted for the blessing that when you serve God under the church, you will be blessed. Diha pa magmapuslanon ang atong pagpangalagan sa Ginoo. Diha pa mapuslanon ang atong pagpaningkamot sa pagkat-on sa righteousness of the Lord nga iyang gipaambit nato nga mapakita nato sa mga tao ang iyang pagkamatarong pinaagi sa pagbasa ug pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Kadaghan mga tao nga nagbasa ang ila regyon mga kaigsunan nga naabot sa ilang panguna-una, kamaon ako mo debate ani. They cannot apply the verses to become life, to become their life. Ang ila is na sila knowledge. Kung makabangga ko aning mga kanaa sa Bible, at least ako ang knowledge. Nagamit nila para sa pagkigsangka. Pero ang pulong sa Ginoo, pagkigsangka maghapon pero sa atong dautan nga side sa kinabuhi. The battle is within to defeat the old nature so that the new nature will prevail sa ato ang life, mga kaigsunan, as character sa atong kinabuhi. So muna importante kayo kay gisugo ni. Unya mahimaya ang Ginoo. Unya mga kaigsunan, mauna ni ang kanang panahon nga makasugod na dayon ka sa pagtrabaho sa imong kaugalingon through the Holy Spirit's power to change you. Mahitabo na ang kausaban sa imong kinabuhi. Ninduta aning baptism. Mao na ang uban mga kaigsunan, dili pwede nga imong ingnon nga pabaptize na, luwas nga ka. Pasabton gyud na nimo ni commit na ka sa Ginoo nga mag-usab na jud ko. Wala na kausa na lang. Di na jud ko mousab. Kausa na lang. Kaya kanang kausap, pwede pa ka ilubong og balik sa yawa. Ngadto sa sala. Amen? But being baptized, you are now determined to proclaim God's righteousness. Amen? Kasi na gibaptizan ka, ang imong proclaim diha, ang imong faith. After ka nabanhaw diha uban ni Kristo gikan sa paglubong dito sa tubig, nag-declare na ka mga kaigsunan, now I am determined na akong i-publish ang righteousness ni Christ. So, di mo na ng panahon na nga makakuha na ka, makapakita na ka sa righteousness ni Christ. Number 2, baptism. It is a symbol of our union with Christ in His death and resurrection. Sabot na ng union? Nausa. So, wala na ka naglakaw-lakaw nga ikaw rin nagbuot. Sa ito pa na, naanay union nimo uban ni Christ. So, nagkuyog-kuyog naman mo ni Christ kaysa may gusto nimo magbuot ninyong duha. Ha? Ikaw gyapon? Mo na maglaban imong ulo mga kaigsunan, being a Christian, unya baptized believer ka, unya pagkahuman di ka mo sunod ni Christ, maglabad gyud na imong ngano man maglibog ka sa imong kinabuhi. When you do something, nalipay ka kadyot, pero pag abot sa unahan, grabe nga kasakit. The consequence of your mistakes. In every mistakes, there must be a consequence. And there is no consequence that you could say, wow.
I like this. Di ba? Kayo mga, I love it! Sabi, I love it diha mga kaigsuonan. Pagkapaita og sakita, di gyud ka ganahan nga kanang maabot din nimo nga point sa imong kinabuhi nga moani na ka sa consequence sa imong mga mistakes. Alright? So, kay nagkiglakaw naman kauban ni Kristo, dapat siya mo'y magbuot sa imong kinabuhi. Romans chapter 6, ngano kinahanglan siya ang magbuot tungkol siya'y nakahibaw. Unsay sayop, unsay sakto. Kita, estudyante, mga kaigsunan sa Diyos. Romans chapter 6, 1 to 4. Because Bible, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Kaya ang kaning mga luwas, nibilib man ta mga baptist that once saved, always saved. So, yakaya din na to, no? Bisan di ay magpabadlong ta, langit gyapon ta. Ingon din ang Bible, what? Maunay naabot nimo sa imong una-una. You cannot abuse your salvation. Di ka pwede magkanang kampante sa imong kinabuhi nga abi kay eternal ang imong kaluwasan nga bisag makasaka ni kalibutan na langit gyapon ka. So mag-abusan na lang ta. Dili pwede. Mo na ang first word gyud nga naa sa verse number 1 mga kaigsunan, what? What shall we say then? Shall we continue in sin? Magpadayon ba ka sa pagpakasala that grace may abound? Kay abi kay naluwas ka pinaagi sa grasya, dili pinaagi sa imong pininingkamutan. Kasi tubag sa Ginoo, God forbid. Dili mao imuhang na kuan, imong nahuna-huna, di mao. How shall we that are dead to sin live any longer therein? You are now dead to sin. Nga naman, you are already baptized with the Lord. Gilubog na ka dito uban ni Kristo ug nabanhaw na ka sa bag-o nga kinabuhi, mga kaigsunan. So how shall we that are dead to sin live any longer therein? O, gipahinumduman dayon. Mga igsoon sa verse 3, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Gilubong na kauban ni Kristo. So mo nitabo sa baptism. Verse 4, therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we, nagibautismuhan, also should walk in the newness of life. Nga mo gi-promise sa Ginoo mga kaigsunan. Amen? Our salvation is eternal. So naanatay eternal life that has a new life. Samtang naapatadiri. So katong mga tao nga nagpossess sa promise igsoon nga eternal life, naana siya bag-o nga kinabuhi, the new life that the world may see. Amen? And they can only see that new life if we are with the Lord. So, ang sinugdanan para makiglakaw ka sa Ginoo, mga kaigsunan, ug ang Ginoo nagkuyog na munduha after you are baptized. Klaro ha sa verse, oy? So, it is a declaration of that union. Amen? Union, mga kaigsunan. A symbol of our union with Christ sa iyang pagkamatay o sa iyang pagkabanhaw. So this is very important, mo na nahimo siyang ordinance, mga igsoon. Alright? So dita nito o ana, nga kundi ka mabautismuhan, dili kumpleto imong kaluwasan. Lain na nga doktrina, mga igsoon. But the doctrine of a Baptist believing Christian, a Baptist believer believes that baptism is only a symbol, a declaration nga ikaw luwas na. Sa ito pa, luwas na ka. And you have the union with Christ in fulfilling all righteousness. Okay, so nakasabot na taning baptism. Muna, importante kayong baptism. Alright? So, kung nabiktima ka sa pagpabaptize tungod kay nainitod nimo, muna kita, di kita mo tuod anang baptism yun.
kinahanglan paabuton gyud nato. That they will be the one to say, I will follow the Lord in the water baptism. But our job is to teach them properly and to show to them the difference between the Christian without baptism and the Christian who is baptized. Naagi kalainan. Way problema sa salvation. Parehas rag salvation ang wala na bautismohan ug ang nabautismohan. But mayon tato nga pagkaluwas nimo namatay kadayon. Langit magkaana. Pero wa pa magka namatay. So you need to declare. Di ba? Nga ikaw, anak kas Ginoo diri. Wala ka nag-declare nga anak di kas Ginoo. Didaghan kay na impierno tungod sa imong kinabuhi. Kay kada Kristohanon na may i-assign ang Ginoo God nga kaniha mo na imong sharean. Kinsa man na pastor, okay ba? Kinsa man na ang una sa tanan kana mga tao na ilhan nimo. You are responsible to them. To give them the gospel of the Lord. Ikaduha, the people that you constantly see. Bisag wa kailan nimo, pero nakakita sa imong kinabuhi. Right? So makakita na sila nimo nga dituhan itohan. Labi na sila makaingon dituhan itohan. No. Nya pagkailan niya, baptis din na siya. Wala ana nang baptis sa iyang kasing-kasing. Di jud ko magbaptis. Mao din ang mga baptis di ay palaway, di palakansi, no? Unya babaon. Dapat ang mga baptis dili babaon. Di ba nga namurag machine gun ba? Grabe nagambala. Ana na gud sa baay. Kaya para kaon na. O para tudlo, para wali ba? Alright? So, that is baptism. Now let's go to the Lord's Supper, mga igsoon. Lord's Supper, ikaduha nga ordinance sa church and last na ni kay duha naman ka ordinance. So, meaning a memorial of Christ's death and proclamation of His return. It signifies the unity of believers as one body. So, importante kay mahibaw-an nga sa dihang nabautismuhan ka, you are part of one body. Nahimo na ka member sa local church. Part na ka sa usa ka lawas. O ang lawas, mga igsoon, nga gi-introduce sa atua, ang simbahan, lawas ni Kristo. Amen? Dili kay madunggan nimo lawas ni Kristo sa dihang nagkalawat na. Lawas ni Kristo. Oh. Niyon ka, amen. Gidawat nimo ang lawas ni Kristo. Mao man na ilaha, sakramento, mga kaigsuonan. But we do not believe in sacrament. Dili sacrament atong tawag ani. Ang method, mga kaigsuonan, unlike other churches or other denomination, consists of two elements: bread and the fruit of the vine. Gi-specific yun na. Fruit of the vine. Dili pwede fruit of the unsa nga kuan? Mango. O na may mango juice, na mango. So pa may orange juice. Na pwede ba orange juice pastor? Pwede ba mango juice kay di ka ganahan grapes. Akong paborito pastor orange mango. Watermelon. O na daghang prutas mga igsoon nga pwede na tong i-juice. No? Kung ari ka sa watermelon, pwede man sana nga walay sagol tubig. Kay water na guna for season ang gawas ato na lang sa gulon. Dili na siya pure. Pero daghang mga prutas nga pwede nimo i-extract nga way sagol-sagol tubig. Pure gyapon. Pero nag-specify man gyud ang Bible nga fruit of the vine. Fruit of the vine gyud siya. So, mo ni atong gituhuan. Bread and the fruit of the vine representing Christ's body and blood. So, atong una-unaon dayon ni representa sa body o blood ni Christ. It should be pure.
Mo na nga pag naghimo ta og bread mga igsoon nga atong buak-buakon, dapat wala na siya patubo, walay sagol asin, walay sagol anything mga kaigsunan, katula nga pinaka-best nga harina, gibutangan lang og tubig, kay siyempre di man na nimo mahimong bread kung way tubig. Actually, dili ako yung maghimo yun na si Eunice, so siya na kaibaw kung saan na. Basta walay isagol nga timpla. Amen? It symbolized the body of Christ nga buak-buakon. And the fruit of the vine, nag-symbolize siya, nag-represent siya sa blood. So duha ka butang, bahin na ani mga kaigsunan. Number 1, Jesus establishes the Lord's Supper during the Last Supper with His disciples. So in Matthew chapter 26, Matthew chapter 26. Nadiri na hitabo mga kaigsunan in verse number 26 to 29. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Mao na ang gihimo sa religion mga kaigsunan nga ang katong bread gyud actual gyud siya nga nahimong body ni Christ. Mao na tawag nila ana transubstantiation. So ang katong ostyas nahimo gyud siyang literal nga lawas. So kung dili ka mga lawat, di ka makristohanon. So astang baptism sa nila, kung di ka mabautismo, di ka makristohanon. Unya nabautismohan naman to, nabunyagan, di na nabautismo ila. Nabunyagan naman to, so dapat kristohanon na to. Pero ngano kinahanglan pa magkamumu kalawat para madawat nimo si Kristo. Communion. Communion magyapon na ato, pero lahi ay laha. Lahi ilaha mga kaigsunan nga pagpasabot. Gitawat gyud nimo, gikaon gyud nimo ang lawas ni Kristo. Kay na-convert good siya into the body of Christ. In verse number 27, and He took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it." Nya piti managhana ilahang membro. Ako ra inom para ninyo. Sa baptis mga igsoon, bisa pagpila ka buok diha. Tanan gyud dapat mo inom gyud. Tanan dapat makainom gyud. But it is not compulsory, it is voluntary. Dili pasabot pag ang simbahan mo deklarar og Lord's Supper, obligado ang tanan nga mo partake. Dili mga kaigsunan, it is voluntary, mo apil ko. Kay pananglitan ang imo kasing-kasing dili sakto diha sa Ginoo. Tabla ra nga naghikog ka igsoon. Tabla ra nga naghikog ka. So, nana mo idea ron. Pwede rin dito mo balibad. Pero maulom sa kag mo balibad ka. So, pag tinarong na lang. Pag tinarong na lang para mo qualify ka. To partake, kaya di sa kumapiron. Ani problema na, di ka problema, brada. Di ba? Or di ka mo simba kay Lord's Supper. Ay, wala yun. Alam na this. Di ba? Usago na sa importante nga panahon sa imong kinabuhi. Kay ang Ginoo mo'y nagsugo gyud nga buhatan ninyo to remember me. Remembering the Lord's death and resurrection. All right? In verse number 28, English Bible, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." So kita naluwas ta pinaagi sa dugo na Jesus. So by doing the Lord's Supper, pag-raise mga kaigsuonan sa kanang juice, sa grape juice, kanang grape juice, fruit of the vine, nagsignify man na siya sa blood ni Christ. Pag isa diha, mga igsoon, it reminded us that we cannot be saved without the blood of Christ. So gipahinumduman ta pirmi. In verse number 29, "But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine." So naagod, klaro gyud ha, gisuwat sa Bible.
until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. So, nindot kayo ni atong buhaton ni mga kaigsunan. Unya, kano sa mata mo buhat na magdepende na sa pastor. Kano sa ta mag Lord's Supper. So this year, kinahanglan mag Lord's Supper ta diri. Alright? So, most likely, ato nang buhaton before sa anniversary. Okay, let's go to number 2. Paul relays Jesus' instructions for communion to do in remembrance of Him. So, si Christ, iyang gi-establisar ngadto, iyang gihatag ang example, mga kaigsunan, ngadto sa mga apostles, wala dito si Paul. Sa diyang gibuhat to ni Christ sa ilahang kanang sa pag Lord's Supper nila, wala dito si Apostle Paul. Pero in the Bible, it is Apostle Paul nga nag-relay. Wala katong naka-appeal dito sa kanang Lord's Supper, pero di sa tagkaingon, wala sila nag-practice. Right? So si Apostle Paul mismo, siya mo'y nagtudlo, mga kaigsunan, in 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. 1 Corinthians chapter 11. Gitudlo ni Apostle Paul diri, unya siya pod mismo ang nag-warning, mga kaigsunan, sa mga Kristohanon nga kinahanglan ready ka. Ato naman ang gisgutan anang dapita. So ato lang ipakita diri, mga kaigsunan, nga nag-prove diri sa ato ang point. Verse 23 to 26. The Bible says, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread." Verse 24. "And when He had given thanks, He brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." So when you do the Lord's Supper, you are remembering that Jesus Christ gave His life for our sins. Amen? Gipagkunis-kunis good niya ang iyang lawas, mga kaigsunan. Kay moment yun nag-symbolize atong bread, gikunis-kunis ang iyang lawas para sa atong kaluwasan. Amen? So every time nga makakita na sa bread, nga wala na purma ba? Ingon ana si Christ, wa siya na purma, mga igsoon. Sa verse number 25, "After the same manner also He took the cup when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." So, when we partake the fruit of the vine nga nagrepresent sa blood ni Christ, ma-remember nimo nga gihugasan ka sa hamiling dugo ni Jesus. So dapat maunay atong buhaton. When you partake, remember the Lord Jesus Christ. Hinumdumi siya, giunsa niya pagsakripisyo ang iyang kinabuhi in order for us to receive the salvation that only God can offer, mga igsoon. So importante kaayo nga ato gyud ning masabtan. Ingon sa verse number 26, "For as oft as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till He come." So that is a mission, mga igsoon. So every time you partake the Lord's Supper, you are reminded that Jesus Christ died on the cross. He gave His life for us to be saved. Karon kay na-reminded man ka, what will you do? Mo man ay reason nganong i-remind ta, because of the mission. Are you listening? So sa dihang nagpabautismo ka, nisud ka, mga igsoon, sa ministry ni Christ. So you are now the bearer of the gospel. So you have the command to go and preach the gospel to every creation. Muna ang importante kayo nga sa pag-apil nimo diha sa buluhaton sa Ginoo, niagi jud kag baptism, then you are now the bearer of the gospel. Karon, moabot ang panahon, kumurang maluya, makalimot nga naa daytoy mensahe day gidala-dala niya. Amo na natin Lord's Supper, di man pwede baptismo kag balik. Sige na lang tagbaptize ni para ma-remember nimo. Amen? Wa man tay rebaptism. Pero natay baptism. O na uban magpabaptize og balik. Abi nila nagpabaptize sila balik.
diha pa ka nagpabaptize kay sayop to sa una. Nga human nagbaptize ba, nagpabaptize na pud. Kay na-doubt ba sa iyang salvation before, na una ang baptism before siya nakarealize nga naluwas siya. O so kinahanglan ka bautismohan. Kay invalid to imong baptism before. So we don't do re-baptism. We allow transfer of membership. Pero, i-make sure na to, nga katong nag-baptize nimo na ay right authority. So, muna nga ang transferring of membership, dapat pastor to pastor. No? Kaya imong simbahan, nara diya, silingan na, nara sa same town, di ka dawaton diri. Kaya nga naman, sa may reason naman ihawa ka. Diba? Ang ato raman gialaw mga kaigsunan nga, nayawaan na magutong simbahan na pastor, di kinanan ma-rescue ka. Or kanang nakuha na magod, kanang 70 Baptist na, ano ba, nausap na doktrina ba? O di na nakay, kuha na siya, credible. Mura ba og kanang kaminyoon, no? Pwede ma-approve na imuhang annulment kung nabuang imong bana. Patyon ka. Sa balaod, gialaw na nga ma-annul inyong kasal. Ground na siya ba? Ang imong bana, nabuang na, lisuas pangisip. No. Ground na, pero walit tudlo sa Bible, ana, pagkamatyan yun na nimo imong bana yun. No? Kung nabuang na, nabuang na nimo. Pagkabuang mundo. No? Mamatay ka with your husband. Kuan ang Ginoo mo gyud nagtudlo ana. Okay? So, kinahanglan ato gyud ni siya nga kanang hinumduman. Because duha ra gud ni ordinance dapat tumanon gyud. Ang pagsud sa buluhaton, baptism. O niya ang Lord's Supper, ang pag-remind nimo that you are already in the ministry of the Lord. So mo nang gisulti diri sa 26, ye do shew the Lord's death, hantod ka na sa? Till He come. So, sigihan yun natin nigbuhat, hantod sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan. To remind us that there is a great commission to fulfill. Munang importante kayo, as a servant of the Lord, ipakita sa nato nga tinuod gyud mga kaigsunan that God blesses His people who served Him according to His will. Amen? Kay, kuan magud ka nang makriticize ang Ginoo ba, bulhaton sa Ginoo nga, tanawa na sila, wala na lagi buhat, sige na lagwali, luoy na kayo, wala na gikaon ron. Ito problema, mga anak, wala kiskwila. Kay, ang naong anang ilang ginikanan, sige na nagwali, sigwali. You're doing it on your own. It is not with the Lord. Kay kung with the Lord pa ka, di ka i-bless sa Ginoo, nagkuyog mo, nituman ka niya. Nasabtan ninyo mga kaigsunan? So the safest way for you to know that you are with the Lord, do not serve apart from the man of God. Kay mao man na ang sugo sa Ginoo nga ikaw, tudluan ka ba? How can you serve the Lord nga apart ka sa pastor? Hello? So dapat, kung unsay ka ng lihok ba, unsay lihok sa man of God, dapat tuwa ka dito, paluyok ka, sa may atong buhaton pastor, o man atong buhaton, sige, buhaton tani, without even knowing and understanding what it is. Kaya para manas buhaton sa Ginoo. Mo na prestong anak ba, kapuya, before sila mutuman, i-explain pa nato. O mayon ka nga, labhin ni, nganong akop ning labhan pa. Ato pa i-explain. Kay ba ka anak, yung mga labhan kay nasulob naman unya tanawa naman ni hugaw, ni hugaw. Ato pa na i-explain, labhin na diretso, obedience man. Di na takinanglan. Mula sa mga sugo sa Ginoo diri na malisod, na sayon, usay wata kasabot, gisugo man. Gisugo man. O Panginoon siya no, go. Angay gyud, mugo gyud tag yun. Nganong mugo man? Wala na kay question kay gisulti naman sa Ginoo. So kung naanad ta ana mga kaigsunan, doing it for the Lord's sake.
ang Ginoo nagkuyog mo. Unya, nalipay ka, nakadelight ka. What God will do to you? Nagbasa man na ang Ginoo sa imong kasing-kasing, uy, naa din ni desire akong anak ani. You don't need to say the word lagi. All you need to have is that desire in your heart and delight thyself in the Lord. And He said, and the Bible says, He shall give thee the desires of thine heart. Kay kanang desire, pwede man di mo isulti. Pwede din mo isulti. Muna kaning atong youth department, naatay usa ka desire, mga igsoon, nga nagkahiusa ta. Youth camp. Youth camp. Pero di ko musugot nga ang atong youth camp, magpangaot inyong ginikanan sa ilahang ulo. Asa imong i-register. Magkabuang ang mga ginikanan, labi na ni daghan kayong anak, pila guna ka heads. Labi na kay 5 ka anak mo, apil sa camp. Ibutan na to, tag-1,000 ang registration. O di, 5,000 na. Unya, times 2 pa yun, kay magdamag kag imuhang disciple. Ikaw may mubayad na, required man na, nga ikay mubayad. Oh. So, kuha na, ma'am, 10,000. Pero kung ang matag yung people responsible, gaan kayo. Mao na gitudloan na to atong mga young people to know how to make a living. Para mahimong responsible. Para sa dili pa maminyo, ready na, capable na. Para inigabot sa kaminyon, dili matandog ilang pagpangalagad si Ginoo. Kung dili, mas mulig-on pa. Kay ready man sila both. Nakasabot? Nakasabot ba mo? Dili kay hasta pagpakasal, si mama si papa pa'y nagkabuang. Asang venue, sa sulubon. Ako maluoy ko nga, magpakasal mo niya, ang ginikanan mo yung nagkabuang. Unsa ang imong kasal? Ay mo pagminyo eh. Amen? Parehara sa nas pag-mission mga kaigsunan. Mission ka, niya, naglisod pa ang Mother Church. Pagkahuman to, pakadito mo, sige ngon, Pastor, uy kami, anawa na may ato, Pastor. Diri mga igsoon, kung sa'yo naitabo diri, wag yun ta, nag-adto katipunan nga, Pastor, among atop, gilupad ni Udit. Wag yun na sila naglabad ilang ona to. Are you listening? Muna sa aligtas Ginoo, maglig-on ta diha sa Ginoo mga kaigsunan. Muna kamo mga young people, let us train you how to stand with your own feet. Being responsible so that you can go anytime, you can help anytime. Amen? And you can get married anytime. Kaya ready mo ka. Mga importante, ready ka mga kaigsunan spiritually, emotionally, and financially. Ingon ana, unya honeymoon, use your own car. Sa siwang panghuwam. Use your own car. Bisag asa mo mag-honeymoon. Inyo na. Di ba? May kay, nanghuwam ra kag bridal car niya, ikaw man na, ay kung ina nga di na mo uli. Sa inyong honeymoon, imo pa na i-appeal. Oh. So, gitudloan lang tabag, unsay nindot. Okay? So, these ordinances are observed by Baptists as act of obedience to Jesus' command and are considered symbolic, not sacramental. So, wala ta ni believe nga ang dugo jud mo nang di pa imnon ang mga tawag apil. Unya ang atong giinom di makahubog mga kaigsuonan kay way alcohol content. Gipangita na ko na kanang imnonon sa pare, naman na baligya sa kuan, di pa asa kanang grocery. Oy, ang alcohol 12%. 12% ang alcohol content. Natingali gamay-gamay ana, pero ang ako nakita 12% alcohol. Kumo ang nagiinom sa pare. O, hindi siya mo share.
Tanawa na nag kalakiha mga kaigsunan. No alcohol content yun. Kana rag yung original na kanang grape juice. Alright? So atong goal ani, ining Lord's Supper na to, we make our own grape juice. Alright? Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for the 2 ordinances that you allowed us to learn tonight. Please, Lord, bless your people, dear God, so that mahibaw-an nila nga usa ka importante ang baptism di ay. It is the point of entry nga mangalagad na ang usa ka luwas. Declaration of his faith and also a dedication to serve. Ang ilaha nga pagsud sa buluhaton, nag-commit sila sa ilang kinabuhi. Nga hanto sa imong pagbalik, mga lagad. And thank you, Lord, for the Lord's Supper that is helping us to remember your death and resurrection. I pray, dear God, that you will bless us, dear God, as we do it. Every members are ready. And angayan, Lord, nga mo partake sa Lord's Supper. Salamat, Lord, sa mga pulong nga kanunay namong mabasahan anytime na available, teaching us consistently. And I pray, dear God, that you will just help us, Lord, to be willing to be changed and to learn and willing to apply every lesson that we've learned so that dili siya mulabay nga kawang sa among kinabuhi, Lord. And in this invitation, I commit to you, your people, dear God, that they may come to the altar tonight, honoring you and thanking you for giving up your life to us and to and in helping us nga ma-reminded ang among kaugalingon, Lord, sa imong gibuhat dito sa cross, pinaagi sa ordinances nga imong gihatag kanamo, Lord. And once again, prepare the altar for your people and let this be done, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen.